So yun guys, ang pangit mag-video dito kasi unang-una, ang pangit ng color grading niya. And then yung kulay ay masyadong deep fried. Sinubukan ko palagyan ng filter to but hindi maganda yung rendering ng phone na to pagdating sa mga filter when it comes to videos. Pero kung gagamitin mo naman yung original na built-in filters na ito, okay naman as long na i-enhance mo pa bago mo yan. Kasi guys, pangit yung image processing na ito kaya hindi ako ganun ka-confident minsan mag-video dito. Dahil nakikita ko sarili ko na ang pangit ng itsura, ang dilim at hindi normal or ang cheap nung coloring nung recording at hindi yan sobrang kagaya ng ine-expect ko kasi yung ine-expect ko it's supposed to be extremely impressive and cool and has basta may vibe siya pag shoot mo. Kaso I guess yung mga ganong kind of expectation makikita na natin pag bibili talaga tayo ng legit na cameras. By the way guys, phone cameras lang muna yung ginagamit ko so far. Then ito naman ako complain, kaya naman ako dapat complain dun. Hindi ko ngayon alam kung paano ipopost tong video na to kasi may app ako na ginagamit para mag-film at pag pinost ko to alam ko magsisave na agad yung video eh. Pero guys, maganda ba to na naka 1x1 yung screen natin? Ang kagandahan kasi ng 1x1 na screen ay hindi madedistort yung ratio ng mukha ko. So means it's little accurate to real life. Na ganito talaga yung mukha ko in real life, ganito talaga yung shaping ng mukha ko at hindi to mukhang smudge or na oversize or na resize yung mukha ko at naging mukhang ibang tao na kasi na-adjust yung size. When it comes to size, it's make the video accurate and it's make the photo more normal for eyes to see. Kasi pag basta hindi lang normal sa paningin ng isang subject na tao. Kung ikaw yung tao na hindi confident sa mga itsura mo sa camera or either feeling mo may distortion na nangyari pagdating sa camera, well, you're not alone and I feel like little distorted din pagdating sa camera minsan, lalo na pag inverted like sobrang coarse nun sa paningin ko pag inverted yung image ko. Anyway, di naman ganun ka kahalata yung itsura natin na asymmetrical in real life, but pagdating kasi sa image ay parang nagpicture ka tapos biglang horror, naging terrifying yung pictures mo and sobrang pangit na. At anyway guys, no, hindi lang yan bago sa akin kasi sa ibang mga professional pictures ko, well, ang pangit din ng mga itsura ko. Pero may iba naman na mayroong magagandang camera, maganda naman itsura ko sa mga camera nila. Pag pangit yung camera, ang lala ng itsura, mukhang cheap yung itsura ko. Parang kinuha ba sa cheap na camera lang. So yun guys,
I'm talking about it because I'm filming videos, and that is disaster pag wala kang accurate at better na camera, better vision na camera, magandang mata na camera. Kasi uh, di lang nakasalalay sa magandang camera yon, kundi sa lightening din ng lugar, and then sa entertainment na binibigay ng subject nung isang nagsasalita ng speaker. So yan, by the way guys, it's been a while na nandito ako sa YouTube channel na ito, and I'm trying to appear dito again, even na the truth is my mind are meaningless and blank about things. Hindi ko alam kung ano talaga yung original na purpose ko, kung bakit ko to ginagawa. I'm just doing it because I have nothing to do ngayon, and then I want to waste my time talking about something. And yan, by the way guys, yan, wala pa naman nagbabago. I'm still 20 years old, and putik, kahit noon hanggang sa video na to, tingnan nyo, ang dami ko pa ring dark spot. Paano, pabalik-balik kasi, pag mawawala, bumabalik. Plus mo pa tong may itim na mustache ko, pinapapangit lalo yung mukha ko, pati yung bigote ko. Ang pangit guys. Gusto ko kasi pagdating sa itsura, malinis yung mukha, disente, walang mga kineme sa mga mukha. Kasi ang pangit lang kasi tingnan guys, nakakaanoy talaga pag tinitingnan mo sa salamin yung sarili mo. Yun lang. Anyway guys, kumuha nga rin ako ng mga horror sounds pag naboboring lang ako. Well, may paglaro pa rin naman ako sa mga kaibigan ko doon sa labas, at sobrang pangit ng energy ko minsan, at walang something interesting sa tono ng pananalita. I'm trying my best to capture a good emotional state, but hindi talaga okay guys. Like, hindi ko ma-alter yung sarili ko, hindi ko maayos yung sarili kong mood, that is sobrang difficult guys. Anyway, I'm trying to be creative, to do things in life. Mga natutunan ko ngayon sa buhay ay hindi ko na mai-topic. May mga natutunan ako na bagay, but nakalimutan ko lang. Siguro ang mga natutunan ko ay maging magtiwala sa sarili mo, and then pagka tingnan mo kung totoo yung sinasabi ng ibang tao, kung walang sense yung sinasabi nila, ay magtiwala ka sa sarili mo, sa pinaniniwalaan mo. Believe yourself, and maging dominant ka sa sarili mong pananaw, naging independent ka sa paniniwala mo, tumayo ka sa sarili mong pagkatao, at pag mahayang sirain ka ng ibang tao. And then kasi ikaw lang talaga yung makakatulong sa sarili mo over time. Ikaw lang yan, wala nang ibang taong involved. Ikaw lang mag-isa sa sarili mong mundo, sa sarili mong buhay. Mag-isa ka lang talaga sa POV mo. So tulungan mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, kasi ikaw lang talaga makakatulong sa sarili mo bilang ikaw yung POV. Ito yung paningin mo, ito yung katawan mo, ito yung realidad mo. So yun lang, tulungan mo lang sarili mo, at
Huwag ka na umasa sa iba, ikaw lang makakatulong sa sarili mo at ikaw lang yung dapat basta niwala ka sa sarili mo. Yun lang yun. Anyway guys, magala pa rin ako kasama si Nigel Taba at saka si Zach. Si Zach minsan minsan nagala kami, pero si Nigel, well, madalas na rin kami gumala noon at madalas ako libre ng pagkain noon. Napunta kami minsan sa Dali para mag-grocery. Minsan may pera to si Nigel at bili kami ng mga pagkain, tambay, mag-usap-usap, kwentuhan, saya-saya naman kasama neto ni Nigel sa totoo lang. Pero anyway, medyo makulit talaga na version ng tao to si Nigel. Medyo weirdo din sa paniniwala ko, yung mga paniniwala. Medyo may pagka-crazy din. Basta, hindi ko may explain guys. Pero alam kong pag na-experience siya as kaibigan, ay talagang mapapasabi kayo na ang weird, na ang terrible, at ang sama talaga. Anyway guys, maraming salamat sa pakikinig sa video na ito. At susubukan ko pa rin maglaro ng Minecraft, at kasi tagal ko na rin nung iniwan ko yung Minecraft. Namimiss ko na nga yung Minecraft. Hindi ko na ginagalaw sa cellphone ko. Karoon lang ako imagination na bilang pa rin ako sa Minecraft kahit hindi na ako naglalaro noon. Alam niyo yung feeling na nangiisa na sa idols ko yung video game na yun, dahil kinalakihan ko yun ng bata ko. May nostalgic spark pa yun sa akin noon nung nilalaro ko. Dami ko na-imagine na daydream sa larong yon. Hindi ko alam kung ma-imagine ko pa rin yung mga yun ngayon. Basta iba talaga yung experience ko noon sa game na yun. At sobrang ganda. That's why in love ako sa game na yun. So, by the way guys, paalam na muna, and then hangout ulit tayo next time. And like, comment, subscribe. Kung di ka man mag-subscribe, well, nasa sayo na yan. Hindi naman kita pinipili. Anyway, I'm trying to still upload reels dito sa channel na ito. And keep tuned lang. At ipaprovide ko kayo na entertainment na hindi nyo pa nakikita o whatever. Nakita nyo na lahat naman na ng upload sa internet, mga nakita nyo na. So maraming salamat sa panonood, and bye.